to a brand new day. Join us here, there's so much to say. Chatting about the highs and lows, every simple thing that life bestows. So grab a cup and settle in, it's time to let the day begin. In light we're shining bright, life's a journey, let's hold it tight. From laughter to the little things, every moment is what tomorrow brings. I'm Natasha. And I'm Kai. And we've got a surprise for you. So follow, like, and share Sinag Digital Media on Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Because anything is possible under the sun. Kai, bakit parang kinikilig ka ngayon? Hindi naman masyado. It's just that medyo rough and rugged ang mga kasama natin ngayon. Di ba? Oo, actually, kasi alam ko talaga, pag sinabi mong frat man, parang ang lakas makapanglalaki yung ganun. Pag narinig mo, agad mature yung image na pumapasok sa mind ko. Pero ang tanong is, ready ba sila maging artsy and artsy sa atin? An arty with us today. Dahil dito po under the sun, anything is possible. Yes. So ready ba po kayo sa aming initiation, right? Ready. How about you? Ready? Sino mo naman, nakabihis pa siya para sa okasyon. At sobrang excited akong i-welcome sila kasi these are also presidents of their organization. So, Angelico, or you like to be called Angie? Yes. How long have you been president of your organization? Actually, pang fourth term ko na to. Wow. 2011 and from 2020 hanggang 2025. Pakilala niyo po yung organization, sir. Ako po pala si Angelico de Guzman, presidente ng Alpha Sigma Pi Qatar Alumni Association. Yung organization po namin is na-found dito sa Qatar since 2005. 2005? Okay. Nice. So, bali 2 decades na rin po. True. 2 years before I arrived in Doha. Kakapanganak lang sa akin. So, hindi masyado. Ako, hindi pa ako napanganak doon. Okay. And kayo po, Sir Manny. Yes, I'm Manny Camato. Bali, actually medyo, ikikwento ko na lang kasi medyo matanda na ako dito sa Qatar. Actually, originally, and as of now, ako po ay member ng Tau Gamma Fraternity. But right now, ang dinadala ko po sa show natin is the Guardians Group, which is Defender, Stallion, Scorpion, Guardians, Brotherhood Incorporated. Ako po yung chairman. It means po, the whole world, ako po yung pinaka-head. Global? Global. Oh, wow. Kasi po may members kami from other countries and in the Philippines. Kaya pala nagpe-flex ng muscles sa sir kanino. And dito po sa Qatar, I am the president ng aming, dito sa Qatar, I am the president of yung council namin dito, ng Guardians. Pero as I've said, originally, and up to now, I am member of the Tau Gamma Phi Fraternity. Nag-start po ako 1978, medyo matagal na, baka hindi pa kayo pinapanganak. I started as, hindi pa kaya ginagawa pala kayo. Hindi pa ata nagde-date yung parents ko. Huwag naman natin pa-feel kayo, Batang-bata. So, 1978, junior ako member. Then, in Qatar, we founded yung fraternity dito, 2004. But, right now, as I've said, I am here to represent my organization as Guardians. Ano pong ginagawa ng Guardians? Actually, Guardians is also, pwede mo rin siyang sabihin fraternity, but it's slightly different from fraternity. We are more called on brotherhood, as brotherhood. And kasi po ang fraternity, when you are Tau Gamma Phi, hindi ka pwedeng lumipat sa iba. But when you are Guardians, anywhere in the world, pwede kang ma-accommodate nila. Opo. And ina-expect po namin na anywhere din, at kahit anong activity, ready kayo. Medyo parang ako, di ba, imagine 1978 yung pag-establish, tapos ngayon, papapaint natin sila ng something kaartihan lang natin. Oh, syempre. Nandito sila sa under the sun. Under the sun. So, laban kami dyan. Laban. Okay. So, ganito po ang ating gagawin ngayon. In front of you are art materials. Lahat po tayo, may pare-parehas tayong mga palettes and ganyan. Ang theme po natin today
is relationships, love, and identity. Yan yung theme ng ating artwork today. And every 5 minutes, first 5 minutes po, kayo yung magpipaint sa mga sarili-sarili nyong canvases natin. And every 5 minutes, magsiswitch tayo. Okay. Habang nagkikwentuhan. Yes, okay. Nice, Ayan. Okay po. Ready natin. Maglalagay ako ng 5 minutes. 5 minutes? Oh my God. Alam mo, parang ngayon ko lang narinig na ito yung gagawin natin. Surprise! Mag-wait lang tayo. Hindi. Ayan, kasi syempre, collaboration. So, ang magiging end natin ng art natin is collaborative between us and kung paano natin i-interpret ang love and relationships. And identity din. And kaartehan. Kasi nga na-mention nga natin kanina, medyo ang lakas makapanglalaki pag sumali ng brotherhood or frat. And you know, I remember hearing this growing up, yung sinasabi na boys don't cry. Do you feel that like now, yung pagpapalaki nyo sa mga anak ninyo at pagsasali ng frat, parang nagbabago ba yung culture ng pagiging macho? For me start na po tayo. Start na. Start now. Okay, go. Okay, actually from my side, nung siyempre nag-aaral yung anak ko, sabi ko, don't ever join a fraternity. Yun ang bilin ko sa kanya. Pero merong sa pinakailalim, di ba sa bawat letter, merong pinakadulo, kumbaga parang disclaimer. Sabi ko sa kanya, pero kung talagang walang choice at kailangan mong sumali, huwag kang sumali sa iba. Sa sa fraternity na alam mo na sinalihan ko. Kumbaga legacy tawag doon, di ba? Yes, correct. Yeah, okay. So yun ang unang payo mo na wag muna sumali. Oo, talaga. Sa tingin bakit po? Actually, frankly speaking, nagpupo tayo talaga. Baka magmano tayo. kumbaga parang after na makasali ako, after that, nagsisi na ako eh. Okay. Kasi talagang maraming masisira. Sorry to say this, na talagang medyo ang hirap maging member ng frat kasi dumadami ang kalaban mo. Okay. Lalo na sa place namin, growing up, pag hindi ka member sa frat namin, member ka dun sa isa. Wow. Which is more So talaga lahat po talaga ng mga kabataan. Pag nasali sa frat, dalawa lang yung pinagpipilian nila doon sa lugar namin. So, kumbaga... Saan po yung lugar ninyo? Sa Frisco, Quezon City. Okay. So, I grew up there. Yun lang ang pagsali ko sa Taogama Phi. Doon medyo parang lumiit ba yung mundo mo na kailangan wag kang dumaan dito kasi nandoon yung tambayan ng mga kalaban. No? So parang ganun po. Yun, medyo ang connotation kasi ng fraternity talaga is really medyo may pagkabad ng konti. Ganun pa rin ba ngayon? Sir? Para sa akin I totally disagree doon sa ni Sir Manny. Hindi naman mag-disagree. Magkasalungat lang kami. Kasi ako, may dalawa akong anak na babae. Ini-encourage ko naman sila. Na sumali ng sorority. Pag lumaki sila. Kasi pa lang sila, 11 and 9 years old. Kasi nakikita nila yung ginagawa ng tatay nila. Ang ginagawa kasi ng fraternity namin dito is more on community service, outreach program para sa mga distressed OFW. So kapag may mga ganyang activity kami, bit-bit ko yung mga anak ko at yung asawa ko. So, pero dito na po na frat. Anong dito na? I mean, dito na sa Qatar na fraternity yung sasalihan nila, hindi yung wala. nasa kanto ng Quezon City. Wala po. Ang fraternity po kasi namin is sa Pilipinas lang. So, for ano lang po siya, in school lang po siya. Okay. So, collegiate. Hindi po kami so nag-i-invite ng mga out of school. Okay. So, okay. So, may fraternities, kasi yun nga kanina, curious ako sabi ni Sir, sa community yung fraternity niya. So, hindi siya collegiate po. Actually, yung sa amin kasi is allowed yung junior. It means pwede kang maging member sa high school and during college. Pero meron kasi nga classification, junior and senior. So, pag sumali ka sa during your high school days, mag-start ka as a junior muna. Then, pagdating mo ng college, you have to be welcome sa senior, as a senior member.
Hindi ba po nakakatakot na na meron kayong parang may nag-aabang sa kanto lagi? Actually nga, I didn't expect na ganun yung fraternity. I thought parang elite ba siya? Para bang pag naging member ka ng frat, you will be someone. Pero nung nakasali na ako, that's the time na I realized na para pa lang mayroon akong dapat pag-ingatan sa sarili ko. Kasi I cannot just go. Unlike before, I can visit anywhere. Pero nung I joined the fraternity, at sinasabi nga nung mga kapanahon na namin, pag na-picturean ka, kung baga ngayon ay na-camera ka, pag na-picturean ka na at alam kang member ka doon, dapat mag-ingat ka na. So, ngayon po na kayo yung president dito sa Qatar, are you kind of like seeing a change here in Qatar or like influencing a bit of a change? How is it different? Yes. Okay. Speaking as fratman, no, kasi as I've said, I'm bringing here as a guardians, no. So as a fratman, yun ang parang inaano namin, chini-change namin na no more frat war. So that's why we established the Brotherhood organization, which is a group of alliance of different fraternities. Before, I will speak about the other fraternity which is very well known like Alpha Pi Omega, Apo, and Acro, and Tau Gamma Phi. Hindi sila pwede magsama-sama sa isang area. But here, we are working in one as a group, and we are making different projects. Okay po. Change po tayo. 5 minutes. That was the alarm. You know what? I was wondering who was calling. Alarm mo pala yun. Pag ganyan. Oh my God, nakakahiya yung painting ko kay. Okay. Ang tanong ko po, kasi love and relationship tayo, gaano naging kadali manligaw kapag fratman ka? Kadali or kahirap? Sir, nung kabataan nyo, or gaano kadali or kahirap maging manligaw? Sa amin po kasi bawal yung free love eh. Free love? Yung tinatawag na yung brothers or sisters may in love sa isa't isa. Okay. Kasi nga, brothers and sisters nga. Magkapatid. Ano yun? Especially yung mga Lannisters. Especially yung mga alumni. Kasi, ayan, may mga bagong join na sisters. So, lalo na pag magaganda, nililigawan nila yun. So, ini-encourage, dini-discourage yung gano'n kasi. Yung dating within the organization. Incest daw kasi. Okay. Hindi pwede yun. Tinawag na sis, tapos niligawan. So, well, doon tayo sa na pangliligaw. So bawal po yung free love. Pero yung sa pangliligaw in general, bilang kayo po. Yung, outside the fraternity, naging madali ba po dahil sabi nga namin, ang lakas makalalaki ng... During my time, hindi, kasi, aral lang din ako nun eh. Wow! Mabait! Tsaka yung sa amin naman, nagkatuloy kami ni Mrs. LDR naman yun. I see. Mahirap talaga Friendster LDR. pa nga yun. Oh my God! Friendster! Remember Friendster? Anong tawag doon? Comment? Anong tawag doon? No. Testimonial. Testimony. Anong tinesti mo kay ma'am? May common friend lang, tas tinag ako doon sa... Tinag ka dun sa testimonial? Hindi, common friend, tas tinag ako ng friend niya doon sa wall niya or something. Okay. Then, it started na. So, nowadays, maraming kasi you mentioned Friendster, so social media nowadays, there's a lot of like these viral things of like what a man does. What does a real man do? Ikaw, Angie, you're married already. What do you think is the role of a real man? Yung mga stereotypes sa relationships. And ikaw, bilang, partner, what do you think a real man does? Like, is there something like a real man will not wash the dishes or cry or be vulnerable? Or what are the things that you're also teaching your daughters? Sa akin, yung pagiging responsibleng ama lang. Yung po-provide ko yung mga needs ng ng family ko. And then, yung pinapakita ko sa kanila na kung gaano ko kamahal, i-treat yung asawa ko na hindi lang asawa ko, as a partner and as a friend also. That's nice.
Kunyari, sir, nung nakipag-first date kayo, or ngayon po, payo nyo sa mga batang lalaki na nakikipag-date, or kami, or batang as dating, kami, sure. Yung mga sa daughters ninyo din, who should pay? Who should pay on the first date? Yes. Sino Kayo po po dapat? Sir Manny. Siyempre, dapat lalaki. Okay. Siyempre naman. Gusto ko yan. Gentleman, Dapat maging maging normal naman talaga yun na dapat lalaki lahat ang gagastos actually. Ganon? Hindi lahat talaga dapat. Lahat. Pakilala niyo ba ako? Pero kasi ngayon, di ba, na parang Americanized tayo na who will pay the bill. Laging ganon. Kasi Pero dapat sa mga Filipino, hindi yan eh. Hindi yan uso do eh. you agree? Talagang, Angie, like yung mga daughters mo, sabi, Dad, I dated someone and he made me split the bill. Will you be upset? Hindi naman po. Okay. Pero sa akin yun nga, kultura na ng mga Pilipino yan eh. Kapag magkakaroon ng date, syempre, yung lalaki talaga ang gagastos. Oh, okay. Pwede mo nga ipautang yan. Actually, alam mo, sabi ko nga, lalo na when I was still dating, parang mas macho sa akin yung guy if he can't afford an expensive restaurant, take me to somewhere he can afford, but he will pay for it. Yeah. Even if it's like, sa tabi-tabi lang, kaya lang kami ng kwek-kwek, magkarak ganon. lang kami. Karak lang. Sa Philippines pa ako eh. Nandito kasi ako. Dito ka ngayon. Ako kwek-kwek sa Philippines. Yung ganon lang, kung ano yung kaya niya. Pero sabi mo nga, Manny, na ikaw, you believe the man should be the one to take care. Wow. Yes. The chivalry of Filipino men. Iba talaga, yes. no? Kasi pagka yung babae na ang gagastos, parang ginagawa mo na siyang sugar mommy. Ay. So, at saka parang degrading yun sa lalaki na babae yung pinapagastos eh. Pero may mga babae na Na nag-i-insist. Mas parang Tsaka parang in a relationship, switch na. Siguro pwede lang yun. Ayun. Sige. Okay lang naman. Tuloy-tuloy naman tayo. Pero, Ayan. Wow. ayan. Kayo, sir, may mga na-date na ba kayo? Or nung kabataan ninyo, meron bang na-intimidate sa inyo yung babae dahil fratman kayo? Or natakot. Ganon. May narinig na ba kayong ganon? Or itinago ng tatay nila, ganyan. Hindi ka pwede dyan. Kasi fratman, ganon. Sa akin, yes, it happens kasi I started sa high school. So, syempre, sa high school, magkakalapit lang ang mga bahay niyan eh. Diba? Isang community lang tayo. So, pag alam nila, wag ka dyan kay Manuel, ano yan? Member yan ng ganyang grupo, baka mamaya mapahamak ka. So, laging ganun yung ano. Kasi nga, laging connotation nila pagka fraternity is yung bad kaagad ang nakadikit sa amin. Pero growing up and hanggang sa nakarating na tayo dito sa Qatar, nakita naman namin na may nagawa ring kagandahan yung pagsali namin sa fraternity. Number one is yung bang tibay ng ng loob at yung pagiging mahirap kang bumigay. Yung kumbaga hirap na hirap ka na kasi pinagdaanan mo yung sakit eh. Siguro I have to say this na lahat ng fraternity is merong hazing na tinatawag. Pero ngayon, we are trying to avoid hazing. Okay. Sa Pilipinas, di ba, talagang no hazing, di ba? May law tayo May na ganun hazing na. is Okay, Okay. Yes. so, malaki ang penalty. But I cannot say for everybody na sinusunod ba yun or hindi. Kasi culture na po yun eh. So, yung hazing is already part of the fraternity. So, kahit sabihin nila, hindi na namin ginagawa yan. But nababalitaan natin, someone is nawala, someone nawala or na-disgrasya or something like that. So, it depends na yan sa mga leaders siguro ng fraternity. Pag-usapan naman po natin yung mga activities nyo dito sa Qatar. Yes. Sir, ano pong mga current and future activities ninyo po ng ninyo? Yun nga po, nabanggit ko na rin kanina, mostly ang mga project namin dito is community service, gaya ng yung outreach program sa mga distress OFW. Kasi yun, tuloy-tuloy lang pagtulong natin doon eh. Kasi hindi, yung bilang nun hindi bumababa eh. Marami po. Parang ang visit namin doon is twice a year. Nagkakandak kami ng outreach program doon. Last visit namin is nagpakain kami ng more than 100 distress OFW, including babies and senior citizens. Okay. Ang galing naman po.
during COVID also, nagkaroon kami ng so tinag kami ng Polo OWA para kami mag-distribute ng mga food sa mga nawalan ng trabaho na kababayan natin dito. So more than 200 people din yung bigyan namin ng food supply. Good for 1 week yun. And kayo naman sa amin naman, ang pinaka-focus namin is Adapt a School project and Balik Eskwela and Brigada Eskwela. So, sa Guardians, we are talaga naka-focus yung attention namin sa mga school children, lalo na yung mga Switch. Okay. Ayan, switch. Lalo na sa mga children po. Oo, lalo na yung mga nasa yung mga far-flung barangays. So yun po yung ina-adapt namin na maghahanap kami doon sa mga members namin sa Pilipinas. We ask them to locate a barangay or school na nandoon sa pinakadulong barangay na halos mga nakapaan na lang gano'n. So sinusuportahan namin sila sa mga unang-una pag yung mga school building ay dilapidated na. Tinatry namin na ng funds na palitan man lang yung bubong or yung sahig ganyan kasi kawawa naman yung mga school children. And kami na rin yung nagtatrabaho. Tas lilinis din namin yung mga playground para maiwas sa mga ahas. Kasi alam mo naman lalo sa mga provinces natin, pag hindi nalilinis yung mga likod-likod ng school, kasi walang funds yung government sa lahat So ang funds nila mostly is sa ganito lang. So we share our effort na bukod doon sa mga gamit, kami na rin yung nagtatrabaho na gawin yun, nalinisin yun. Kasi hindi nila kayang ibayad yun. Halimbawa, nagbigay kami ng plywood, walang mangyayari doon sa plywood. So, kailangan kami na rin yung magtatrabaho para it comes in handy na macho-macho nga. Yes. Pero nung sinabi mo ahas, naalala ko nung umulan sa amin one time, I saw somebody carrying out a snake twice as big as me, and it took 3 people to carry the snake out. So they really do need to clean up the stuff. Although they said it was a snake that escaped from an artista's house. But anyway, it's still scary when the snakes come out. Yung activities nila, yung love and relationship from their brotherhood, hindi lang pang pamilya, but pang-community. Pang-community talaga. Community sabi nga, it's that balance. There's sometimes we cannot ignore the bad. It's like we're not gonna sugarcoat it, but there are so many good things. And when you focus on service, brotherhood, community, then dun yung inspiring aspect of really upholding and being in an organization and belonging. In an organization na may purpose. Yes. Ay, mag-reveal na tayo ng Mag-reveal kaartehan na po natin. tayo ng ating. Sige, last. Ayan. No, ito na. Ito na. Okay. Yes, ready? Ready na On po. 3, 1, 2, 3. Ta-da! O, diba? Kumusta naman ang mga love natin? And when you put it all together, like again with May story. members in a community, it's beautiful. Wait lang yung mukha ni Sir. Pero hindi na halata yung magkakalaban yung dalawang right-handed and 2 left-handed. Wala, kasama tayo. Collaboration. Dito tayo sa Sina. Ang ganda tignan, actually. Oo nga, naglaban ng left-handed tsaka right-handed. Dapat isinasign natin para may uwi. O, diba? Sige. So, thank you so much for joining us dito sa Under the Sun. Anything is possible. At ayan, nagkaroon tayo ng artwork. May uwi. Sana po nag-enjoy kayo. Thank you very much. Thank you very much po. Dahil dito sa Sinag, we shine brighter together. Under the sun, every drop is a shot of inspiration. Under the sun, gising na gising ang araw nyo. So follow, like, and share on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Because anything is possible under the sun. After to the little things